the power of prayer. Prayer is so powerful. Do you believe that? Naniwala ba kayo na makapangyarihan ng prayer? Pero hindi kayo nagpe-pray. Amen. Sabi pa rin ng iba. Diba? We believe that prayer is so powerful. Pero ang ending, we don't pray. Hindi pa rin tayo nagrarasal. Kailan lang tayo nagrarasal? Pag malala na. Diba? Pag nakaratay ng ganun at kung ano-ano ng tubong nariyan sa katawan natin, tsaka tayo nagrarasal. Doon lang natin, Lord, naniniwala po sa kapangyarihan ng prayer. Di ba? Mamamatay ka na pero dapat naniniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin. Napakahalaga niyan sa ating pong mga buhay. Nakita niyo mga kapatid, yung ipinakita kung gaano ka-powerful ang prayer. Ano ang nangyari sa lahi ni King Abimelech at sa buong kababaihan ng Gerar? Hindi sila magkakaanak. Pero may prescription ng Diyos. Ang sabi niya, lalapit kayo kay Abraham, ipapanalangin kayo ni Abraham, magkakaanak kayong muli. Anong ginawa ng mga taga-Gerar? Lapit sila kay Abraham. Ipagpe-pray sila ni Abraham, magbubuntis, magkakaanak. Merong uling mag-asawa, hindi magkaanak, lalapit kay Abraham, pag-pray niyo po kami. Pag-pray ni Abraham, magkakaanak silang muli. Nakita niyo? Ipinakita kung gaano kakapangyarihan ang panalangin. Genesis 20:17, then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his maidservants, so that they could bear children. So this reminds us of power of prayer in our lives. Kaya wag na wag tayong liliban sa pananalangin. Araw-araw ng ating po mga buhay. Si King Hezekiah, alam niyo si King Hezekiah, mamamatay siya sa edad na 39 years old. Ang bata-bata niya, papatayin na siya. Diba? Sabi po ng Ikalawang Hari 20, nang panahon iyon, nagkasakit ng malubha si Hari Hezekiah. Dinalaw siya ng propeta Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh, ayusin mo ng iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Humarap si Hari Hezekiah sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitna ng bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Hezekiah, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha, kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw makakapasok ka na sa templo, mabubuhay ka pa ng 55 taon. Nakita niyo mga kapatid, yung hari pinuntahan ng propeta at ang propeta pag nagsalita, totoo yun. Mangyayari yun, 100%. At sabi niya sa hari, mag-ayos ka na ng bahay, hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Anong ginawa ng hari? Nag-pray. Umiyak sa Diyos, nanalangin sa Diyos. Ipinakita kung gaano kakapangyarihan ng panalangin. Hindi pa nakakalayo yung propeta, sabi ng Diyos, balik. Bumalik ka. Sabi niya, eto naman ang sabihin mo sa kanya, gagaling siya, hindi pa siya mamamatay, 15 years more ang ibibigay sa kanya. Nakita nyo? Mamamatay na lang siya, na-postpone ang araw ng kanyang kamatayan. Why? Because of prayer. Gusto nyo ma-postpone ang araw ng inyong kamatayan? Pray. Malay nyo, last week pa kayo namatay, pero dahil nag-pray kayong Lord, bigyan nyo pa po ako ng buhay at lakas. Na-postpone. Malay nyo mamaya lang, no? Napuspone lang ng 1 week, ano? We don't know. At least 1 week napuspone siya, ano? Pero pwedeng mapuspone araw-araw ang kamatayan pala natin. Just pray. Pray lang tayo ng pray. Kasi powerful. Si Apostle Pedro, nakulong, nakaplanong patayin, gawa 12, 4, 5. Pagdakip kay Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Walang planong patakasin. Pero mo, 4 na tiga-4 na bantay. Grabe yun. So wala siyang talagang lulusutan. Ang balak ni Herodes, hiharap siya sa bayan pagkatapos ng Pasko, papatayin siya. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Subalit ang iglesya'y taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. And the rest is history.
Alam natin ang sumunod na nangyari. Pinadalhan siya ng anghel, iniligtas siya ng anghel, hindi nakikita ng mga bantay, nakatakas si Pedro. Hindi siya napatay ni Herodes. Diba? Napansin nyo, napospone ang araw ng kamatayan ni Pedro. Bakit? Because of prayer. Ang church nagpe-pray. Kaya alam nyo, napakahalaga niya. May mga prayer meetings natin. Lagi tayo yung pinagpe-pray. Mga prayer meeting ng kababayan, pinagpe-pray tayo. Napakahalaga nun. Kaya always send your prayer request. At kung kaya nyo umattend kayo, mas maganda yun. Diba? So taimtim na nananalangin. So nailigtas si Pedro na puspo ng kanyang kamatayan. Si Elias. Ayun si Elias, yung propeta ng Diyos, nag-pray. Sabi ng Santiago 5:17-18. Si Elias ay isang taong matuwid. O sabi, isang tao tulad din natin. Ayan. Sabi niya, nang mataimtim siyang nananalangin na huwag umulan. Nag-pray, huwag uulan. Bilang parusa kasi that time, ang Israel sa pamagitan nila Jezebel at si Ahab, pinamumunuan nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. So ang ginawa ni Elias, nag-pray, walang ulan para magkaroon ng tagtuyot. Ilang taon yon? Hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Nag-pray, walang ulan, hindi umulan, walang tubig. After 3.5 years, anong ginawa uli ni Elias? At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang halaman. Sabi niya, huwag po sanang umulan. Hindi umulan. 3.5 years. After 3.5 years, nagbagong loob na ang Israel, sumamba na uli sa Diyos, nagpray uli siya, Lord, magpaulan na po kayo. Umulan. Diba? Bakit? Because prayer is powerful. So napakahalaga na maintindihan natin yun, na napakamakapangyarihan ng panalangin. So huwag titigil sa pananalangin dahil napakahalaga nito sa ating po mga buhay.